budget hearings, sinabi ko na ang expectation namin ay bawasan nila ang budget of the office of the Vice President. Dahil sinabi ko at that time, it's the same administration, it's the same Speaker of the House of Representatives, and it's the same set of... Magandang araw po sa inyo mga banateras! Ako po si Banat Girl! Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Approached you and is asking for help, but you allegedly turned them down? No, ma'am. I never received a request for help from the family of the vlogger. And it's highly unlikely, ma'am, for us to say no, because if it's this is a matter of legal assistance, ma'am, no, because there is a case. So usually we refer it for legal advice kung meron ng abogado. So very unlikely na humindi yung Office of the Vice President. Kasi ang protocol o ang SOP namin sa opisina na kapag merong lumapit ng tulong at example, pag-assess ng tao, legal problem siya, ay hinahanapan siya or pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwedeng magbigay ng legal advice. Next question. Another issue po, okay lang po ba? Okay. Former President GMA proposed a bill expanding or giving additional duties and responsibilities to the Vice President. Would you say na kulang pa ang existing duties po ninyo as VP? Meron pong bill, House Bill, si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo of an OVP charter. Doon sa charter, kung makikita ninyo, nakalagay lang doon yung institutionalization ng mga units sa opisina ng Pangalawang Pangulo at nakalagay din doon ang organizational structure. Kasi pagpasok namin, ma'am, ang nangyayari, bago lahat, lagi, walang institutional memory ang Office of the Vice President. So bago siya lahat lagi. Pagpasok ng bagong Vice President, bago ang opisina, bago ang structure, ang HR structure niya, bago ang mga units. So ang ginawa namin, ma'am, para merong continuity sa lahat ng mga Vice Presidents ay ginawa namin ng charter. Dinify namin doon na dapat merong USEC, dapat merong ASEC, ang opisina, at dapat merong mga ganito na klase ng mga units, KM, HR, legal, finance, para hindi nahihirapan yung papasok na bagong Vice President. Kasama na din doon yung opisina, sana, permanent office, para hindi rin lumilipat kung saan-saan yung opisina ng Vice President. Ang pinakauna doon is that para alam ng mga tao kung nasaan ang Office of the Vice President. At pangalawa, para hindi palipat-lipat yung mga personnel ng Office of the Vice President kung saan sila titira. Dahil din kung saan nililipat sa kagustuhan ng Vice President kung saan siya ililipat. Nakalagay din doon, of course, yung security unit na naging controversial sa aking termino. At
well, yung OVP, him namin, at mga iba pang mga administration policies inside the Office of the Vice President. Kung makikita ninyo, wala kaming nilagay doon na specific project dahil ang ang function ng Vice President ay kumbaga constitutional successor. Yun lang ang only function ng Office of the ng Vice President. Pero sa atin, traditionally, ang Office of the Vice President ay binibigyan ng budget for the Vice President to decide on what his or her projects are, and then they can implement projects to complement the services of the other national government agencies. So on that note, hindi namin nilagay yun, ma'am. Kasi baka naisip ko, merong Vice President na papasok na wala siyang project, wala siyang gustong gawin, kundi maging constitutional successor lang. So ibig sabihin, mag-aantay lang siya na mawala yung presidente. Pero so far, wala pa naman tayong nakita by history, wala tayong nakita na Vice President na ganun ang gusto niya. Lahat merong kani-kanilang projects. Ang hindi lang namin ginawa ay mag-define sa panahon kung kailan anong relevant na project. So ang ginawa lang namin ay yung structure ng opisina na kahit anong project ay ma-implement noong organization. Just one last po. Yes, I don't know if you already asked for your reaction to the viral video of PGMA. The last time that she shook hands with you, and nung pagtalikod niya is parang tila sumimangot siya. What's the relationship between you two right now po, yung status? Ni ma'am? Wala, ganun naman kasi talaga si ma'am eh. Hindi lang sa akin. Nakita ko na rin siya, ganyan siya sa ibang tao. It's nothing personal. I don't think it's, she's doing it on purpose, and she's doing it to express disgust or to express disapproval sa isang tao. It's not the first time she's done that. We have Ms. Camille Samonte again, then last two questions. Ma'am, just want to get your reaction kasi po dun sa House, binawasan po nila yung OVP budget. Ano po yung tugon nito? Kasi may mga ilang kongresista rin po na naghayag po na dapat daw pong bawasan itong budget dahil pilit nyo raw, ilang beses nyo raw po na ini-snub yung kanilang pagdinig. Isang beses lang ako hindi pumunta. Sa plenary, 2 beses. Sa plenary, 2 beses ako hindi pumunta sa kanila. But beyond that, as early as August, I think August 15, noong tinanong na ako kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na ang expectation namin ay bawasan nila ang budget of the Office of the Vice President. Dahil sinabi ko at that time, it's the same administration, it's the same Speaker of the House of Representatives, and it's the same set of characters. So on that point, tama nga ako sa sinabi ko noong August. Hindi man siya nakakagulat. Hindi na ako nagugulat sa House of Representatives. Last two questions. Sorry. Sola. Baka pwede niyo pong sagutin yung sinasabi ng iba, especially Congresswoman De Lima saying that you're a brat. You would like to address that comment of her po? Oo.
Kasi hindi Yes. ka nga daw po sumipot sa budget. Oo. sa pledge. Ang administration, and that is led by Malacanang Palace, ang Makabayan, ang Akbayan, ang members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung sixth category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, lukaret, crazy. At number 4, nakalimutan ko yung isa. Ano yung isa, ma'am? Paulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Ilustay. Yan. Pro-China, brat, luka-luka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila de Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. But going back, that's a messaging narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila. Nasa message board yan nila sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, luka-luka, confidential funds, at brat. Ang problema kasi sa messaging nila, hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin, ma'am. Ayoko, ma'am, pag sinabi ko, then matuto sila, and then makaisip sila ng bago. Wag na. Last question. It's a narrative by anti-Sara Duterte groups. Ma'am, si Speaker Ramon, former Speaker Ramon, has appeared before the ICI today at sabi po niya na he's happy to be invited daw at willing naman daw po siya mag-share ng kanyang mga nalaman tungkol sa budget process at information on insertions. Your thoughts on this po? Wala na, hindi ko na siya iniisip, ma'am. Wala akong comment, ma'am, sa kanyang pag-attend sa ICI. sa
ICI. Or do you believe in the integrity of the ICI? Sinabi ko na yan, diba? Na ang ginawa lang kasi ng Pangulo noong tinamaan siya nung sarili niyang speech na mahiya naman kayo at nagalit yung mga tao, ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. So, para bang ako dapat ang imbestigahan, ako din ang gumawa kung sino ang mag-iimbestiga sa akin. So on the question of integrity, definitely, hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. And again, going back to Mr. Bilyonaryo, bakit bilyonaryo yung pangalan ng ninyo? Meron ba kayong mga billion dyan sa kumpanya ninyo? Ganyan. Sabi ni Mr. Bilyonaryo, ano yung sabi mo, sir? Controlling the narrative. Yes, controlling the narrative. Okay. So, thank you. That wrap up our personal... Pinagbiyahe mo ako ng ganito kalayo, Okay. Mr. ma'am. Kahinhinan, tapos i-wrap up mo lang ako ng... Okay, ma'am. Next question. Ito si Mr. Kahinhinan, ha? Ma'am, thank you for accommodating for more of our questions. In relation dun nga sa corruption issue, marami pong mga negosyante ang nag-express ng kanilang concern because maaring nakakaapekto nga raw ito sa image ng Pilipinas at yung trust confidence ng investors. Ano po yung masasabi nyo dito? Dahil eventually, of course, it will affect the economy. Yes, ma'am. Totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the, we can say siguro, top 3 reasons why investors do not put their money in the Philippines is because of corruption. At that time, di ba, ang reklamo lagi ng mga investors, mahirap kumuha ng mga dokumento, permits, o kung ano man yung mga kailangan pa nila para mag-invest dito sa Pilipinas. Dahil ang dami daw humihingi. Bawat opisina, up to the barangay level, from top to bottom, merong humihingi. Yan din ang isa sa mga rason kung bakit tayo naunahan, di ba, nung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast. Next trip, luxury hotel with a private pool. Relax, don't sweat it. Agoda's great hotel deals got this. See the world for less. Book now. Na lang doon sa Thailand or pumupunta sa Vietnam at meron na ngayon, marami pumupunta sa Bangladesh because nakakaapekto yung corruption sa competitiveness ng isang bansa. Yung corruption complaint ng foreign investors and even domestic investors, hindi yan ngayon lang. Malamang kung noon ang nangyari, malamang kung noon napapaisip pa ang investors na sige, tingnan natin ang Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of the administration, hindi na sila at all naglalagay or nag-shortlist ng Pilipinas. Siguro automatic na yun na let's not think about or include the Philippines.
Kung dati pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Pero yung corruption na yan, nandyan na yan. Complaint na yan ng mga investors dati pa. At bakit ko alam? Dahil naging mayor din ako. Nung mayor ako ng Davao City, syempre, ang gusto namin na pumasok na pera sa Davao City ay yung galing sa labas, diba? Whether it be from Visayas or other parts of Mindanao or from Luzon or from other parts of the globe, gusto namin pumasok siya sa Davao City. At pag napapansin namin, pag kinakausap namin yung investors, meron kami sa Davao City, yung Davao City Investment and Promotion Center, DCIPC namin. At pag napapansin namin na hindi pumupunta, tumitingin, tapos hindi na bumabalik, or nag-a-attempt mag-open pero hindi natutuloy, pag tinatanong namin, yung merong researchers yung office na yon, nag-i-interview sila, isa doon sa mga sinasagot, corruption. Kasama doon ang cost ng investment, tubig, kuryente. Sunod dyan ay connectivity. Sabi nila, masyadong mabagal ang IT infrastructure ng Pilipinas. At nandoon na, dati pa, yung corruption. Kaya sinasabi ko, noon, kinoconsider tayo, ngayon, hindi na talaga. Dahil sa ginagawa ng administrasyon. Sala? Or so? Ma'am, amidst the situation that we have now, like, yung mga issue, corruption, rallies here, there, yung kanya-kanya ng air ng grievances or disappointment yung mga Filipino. As Vice President, ma'am, what else could be done? I mean, there's ICI, ang dami na nagrarally. Ano bang pwede pang gawin, ma'am? Alam mo, ma'am, as Vice President, akala ko Vice President, ma'am. As Vice President, sa amin, ma'am, well, we talk about it, ma'am, because lahat naman tayo merong constitutionally protected freedom of speech and expression. And we talk about it because that is the essence of democracy. Walang good governance, walang demokrasya kung hindi nakakapagsalita ang mga tao kung ano yung katotohanan na nakikita ng sarili nilang mata. In the hope na yung gobyerno makikinig. Kasi ganun dapat yun, di ba? May feedback ka dapat sa mga ginagawa mo. Para, number 1, nakokorek mo yung sarili mo. Number 2, responsive yung ginagawa mo. Number 3, relevant siya sa bayan kung ano yung ginagawa mo. Pero, wala naman, hindi nagkukulang yung mga tao sa pagsasabi kung ano yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali. Mr. Bilyonaryo, sino may-ari ng bilyonaryong? Hindi mo rin alam. Kasi nagtataka talaga ako of all the names. No? Business is the Bilyonaryo. Business Ano yun? Pampaswerte? Kasi may swerte sa pangalan. Pinungsoy yung pangalan ninyo. Okay. Any more Yes. questions? Ma'am, ikaw ma'am, wala kang tanong sa akin ma'am. Ang layo ng biyahe namin, lahat niyan nilaba, tapos wala kang tanong sa amin. Ma'am, wait. Magtanong ka ma'am. Miss Queenie, si Miro, EBS-CBN. Yan ma'am, missing pa yan siya ng maaga ma'am, para tumayo dyan sa tabi. Magtrabahuin mo yan siya ma'am. Yes, ma'am. You mentioned earlier na narrative po ng mga anti-Sara Duterte, yung that you're pro-China. But what exactly, ma'am, is your stand on this continuing harassment by Chinese Coast Guard against our Philippine vessels within Philippine territory? Yes ma'am. My stand is, meron tayong arbitral award. Nanalo na tayo doon. That is clear. Nakita yan ng buong mundo. And we need to assert that through diplomatic channels. Uupo. Because
the harassment in the West Philippine Sea, it does not comprise the entire relationship natin sa China. Meron naman tayong problema sa iba't ibang bansa, ma'am, hindi lang sa China. Pero ang ginagawa natin ay dinadaan natin sa Department of Foreign Affairs. Umuupo yan sila doon, pinag-uusapan nila yan doon. So, yaan yung karapat-dapat na gawin ng isang gobyerno kapag meron silang problema sa ibang bansa. Hindi lang sa China. It has to go through the diplomatic channels. Pinag-uusapan yan. Hindi yan pinaglalabanan doon sa dagat. Do you think, ma'am, your father during his term as president was able to do this, talagang panindigan yung arbitral ruling na meron ng Pilipinas against China? Hindi ko alam, ma'am, kung ano ang records ng Department of Foreign Affairs at the time of the term of President Rodrigo Duterte from 2016 to 2022. There should be some sort of records there kung ano na ang nagawa ng DFA para umupo with the People's Republic of China with regard to this arbitral award. But more than asking about kung ano ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte is asking kung ano ang ginawa ng present administration about that arbitral award. And pushing for that decision. Ma'am, there's a polling question here from one of the members of the OVP media. Kay Red Mendoza ng Times. Ma'am, your comment daw po sa pagbansag na pakawala niyo daw si Congressman Kiko Barzaga of Cavite, especially with his antics last weekend. Hindi ko... Okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Barzaga because of the campaign in Cavite in 2022 dahil uniteam siya. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya, hindi sila for the uniteam. Ang maalala ko, yung mga magulang niya, Sara only. Pero si Congressman Kiko Barzaga was for the uniteam.